Kaya alam niyo po, mga kababayan, nabubuko, nabibisto yung galawan ng mga DDS. Eto pa ha, ganito pala nila ikampanya si Red Liaga, mga bossing. Oh, Nared ba tayo? ng puta hayop. Red ba tayo? Talagang pinukusan ho nila, mga kababayan. At gusto nila maagaw yung distrito ni Congressman Acop. Kaso hindi. Ang puso ng mga taga-distrito ni Congressman Acop, Acop pa din po. Sino ang ipinalit? Yung anak. Oh, yung anak na doktor. Mga bossing. At ayan pa ho partial and unofficial survey result daw po, mga bossing. Oh, Red Liaga, 78%. Bong Acop, 20% lang daw po. Kinukondisyon pa ang utak ng mamamayan. Para kapag kahunga naman, nanalo si Bong Acop, ang sasabihin, dinaya kami. Kasi base sa mga survey, tambak si Bong Acop. Nako. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Topacio, no? Mga DDS, isa lang ang ibig sabihin niyan. Alam niyo kung ano? Ayaw na sa inyo. Ayaw na sa inyo ng mamamayang Pilipino. At gusto ng mamamayang Pilipino na makita, malaman kung ano talaga yung impeachment para kay Sara Duterte. Gustong marinig ng mamamayang Pilipino, no? Yung sagot ng Vice Presidente, mga kababayan, para doon sa kanyang impeachment. So, kasi si Congressman Acop, mga bossing, alam niyo naman ho, na isa yan doon sa Quadcom, isa yan doon sa nag-check o naglilitis o gustong matuloy yung impeachment. Bilang isang anak, at nanay survivor, shout out sa iyo, bilang isang anak, ano po ang ano niyan? Ano po ang gagawin niyan? Ituloy kung ano po yung nakaumpisahan na o inumpisahan ng kanyang yumaong ama. Kaya nga po full force ho sila dyan, mga bossing Full force po sila. Si Vice Presidente. Diba? Etong si Topacio. Lahat sila, kinakampanya ho yung kalaban ni Bong Acop, mga bossing. Di po ba? O, tuloy natin, ha? Kung ganyan kayo, panalo na si Red Liaga! Utangin. Sakto, humihigop ako ng kape, bigla sumisigaw, panalo na si Red Liaga. Ano nangyari? Talo! Di ba? Talo. Ano ang ibig sabihin nun yan, mga kababayan? Gustong matuloy yung impeachment. No? Gustong malaman. Gustong ipagpatuloy ng mga kababayan ni dating Congressman Acop yung kung ano yung kanyang naumpisahan. Ganun lang ho yun, mga boss. Di ba? Oh. Asan ba? Tuloy. Yan. A few moments later. I've had my shoes and kicked my bed, but Talo! Oh! Talo ho! Di ba? Congratulations, newly elected Congressman 2nd District Antipolo, Honorable Doc Bong Acop. Mapuntahan niya kasi alam ko yung isang bahay namin diyan sa Antipolo nasa loob ng distrito niya No, nasa loob. Daanan kapag ka umuwi ako. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, nakapagtaka lang, no? Bakit hanggang ngayon malakas pa rin si Sara at ibang Dutertes? Matagal na dapat na impeach yan si Sara, nakulong sa dami ng kaso. Sa mamamayang Pilipino po, no? Mahina na. Kita nyo naman po lahat ng inendorso niya talo, mga kababayan. Sa mamamayang Pilipino, mahina na ang Vice Presidente. Malakas na lang po dahil doon sa mga natitirang mga kaibigan nila na nakaupo sa Kongreso, sa Senado, diyan na lang po malakas, mga bossing. Kasi kung malakas pa po sila sa taong bayan, panigurado ko, panalo yung kalaban nito. Panigurado ko, talo si Joel Chua. O di ho ba? Panigurado ko, talo si Beatrix Luistro, mga bossing. Hindi. Nandyan o ayan, dadagdagan pa. Panibagong nakaupo ho. Di po ba, mga kababayan? O wala na talaga.
Sila-sila na lang ho, mga bossing. At eto nga po, si Beatrix Luistro, mga kababayan, alam natin na isa sa nangunguna po pagdating sa impeachment ng Vice Presidente. Nako, alam niyo po kung ano sinasabi. Yung mga dahilan nung kampo plus nung 16 na lawyer ng Vice Presidente, malayong-malayo naman daw po doon sa issue ng impeachment mga kababayan Gusto niyo pong marinig? Eto po, i-play ko po yung video mga bossing. Natin ang chairperson ng House Committee on Justice at Batangas 2nd District Representative si Congressman Jervil Luistro. Kong magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Good morning, Doris and And good morning, Doris! Ganda ni Ma'am Beatrix Luistro. Robert, and thank you for having me dito sa Tandem ng Bayan. Ayun, Dali, basahin ko lang yung ni Sir Ed Ong yung comment. Boss MR, congratulations po kay Sara. Pwedeng-pwede na siyang tumakbo bilang Pangulo ng survey firm of the DDS. Yan, basag yung mga nila. Basag yung mga pinapakalat nila na ang lakas-lakas ng mga ini-endorse ni Sara. Di ba? Sa susunod na eleksyon, kung sakali na malulusutan ng Vice Presidente, itong impeachment, baka ganyan lang din po ang gawin nila. pak din si Congresswoman. Alam po namin busy din kayo at Oo may nga. pupuntahan kayong activity pero unahan na po namin at ma'am, unang-una po sumagot na po ang kampo ng Vice President. Nabasa na po ba ninyo at kumusta po yung sagot ng Vice Presidente? Ayan. Well, apparently for me, it doesn't seem like an answer. No? Ganun din sa akin. Nabasa ko po kasi mga bossing. Nabasa ko po kasi, no? Well, Nabasa ko po kasi doon sa ipinost ni Takeru Miyamoto, yung napakahaba po na sagot nila doon sa impeachment ng Vice Presidente. Karamihan, naku putik naman tong misis ko. Mahinto ko lang Eto na naman. Pakita ko sa inyo yung message ng misis ko. Hinayo pa, kala mo, ang daming pera namin may na-post. May na-post. Ayan. Ang sabi, bilhin mo to, corner, brand new, open, below, high ceiling, antipolo, up. kapag kaho yung mga ganyan, sasabihin ko sa kanya, hindi naman tayo nakatira sa Pilipinas, nag-iipon ka ng nag-iipon ka ng mga kung ano-anong mga lupa dyan. Pero, ewan, sabihin ko walang pambili. No, Jordan G. Minsan magugulat na lang ako, kalagitnaan ng vlog. Biglang eto, kalagitnaan ng vlog, biglang magme-message, bilhin mo to, nakasulat dito, 7 room. Sabi ko,